Ano kaya ang number one enemy ng love? Ano pong isasagot ninyo? Hatred. Tama po? Mga kapatid, logically, kapag tayo po pinag-usapan natin ang pag-ibig, naiisip po kagad natin na ang kalaban ng pag-ibig, yung opposite niya. Ano po ang opposite ng love? Hate. Ibig sabihin, pastor, ang number one enemy pala ng love ay hate or hatred, pagkagalit. Ayan nga po kaya ang sinasabi ng Bible. Logically, pwede po nating tignan. Bakit? Kasi pag sinabi natin na ang light, ang opposite niya ay darkness. Pag sinabi natin good, ang opposite ng good ay bad or evil. So pag sinabi nating love, ang kanyang opposite ay hatred. Hatred nga po ba ang number one na enemy o kalaban ng pag-ibig? So umaga po na ito mga kapatid, let me propose to you, hayaan niyo po na magsimula po tayo sa katotohanan na to, that the greatest enemy of love is not hatred, it is self-centeredness rooted in sin. Ulitin ko po, ang number one na kalaban po ng pag-ibig ay hindi po pagkagalit, ito po ay self-centeredness na nakaugat po sa kasalanan. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ulit ako, mabilis na pananalangin, hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Aming Ama, sa umaga po na to, hayaan niyo po na patuloy po naming maintindihan ang inyong salita at makita po namin kung ano nga ba talaga ang dulot sa amin bilang mga manampalataya ng pagiging self-centered. Gabayan niyo po ang bawat isa, ibukas niyo po ang aming puso't isipan, maitaas po ang inyong pangalan at turuan niyo po kami kung paano magmahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tatlong bagay po ang titignan natin ngayon para maintindihan po natin yung katotohanan na yan. Pastor, totoo ba yan? Na ang talagang enemy, kalaban ng pag-ibig, ay hindi pagkagalit, kundi pagiging selfish? Talaga ba na pagiging self-centered natin or egocentric natin ang cause ng pagkawala ng pag-ibig sa mundo? Tatlong bagay po ang titignan natin. Number one, we will define what is biblical love. Number two, titignan natin kung ano ang role ng kasalanan sa pag-ibig. At pangatlo, titignan po natin kung paano sinave ng ating Panginoong Hesus yung napakalaking problema po natin. So ready na po kayo? Okay, so let's try to understand what love is. Number one, unang bagay na makikita po natin dyan, love isn't a feeling, it's giving. Ang pag-ibig daw po ay hindi damdamin, ito daw po ay pagkakaloob. Sino po dito, kapag nagmahal kayo, gusto nyo laging kumukubra lang? Alam niyo po yan, yung pag nagmahal kayo, ay mahal kita, bilan mo ako nito. Ay mahal kita, dapat ganito ang ginagawa mo sa akin. Ganun po ba ang pag-ibig? Hindi po, tama? Most of the time, when we love a person, mas madalas nagbibigay po tayo kesa tumatanggap. Tama po ba? Sino po dito sa February 14 gustong makatanggap ng regalo sa mga asawa? Taas ang kamay. Si kuya mo, nagtaas. Usually po, pasinin niyo po kapag Valentine's or Heart's Day, ang nangyayari po sa atin, ganito mga kapatid, ang nakakatanggap lang ng regalo, sino? Mga babae, kala ko po ba love month? Dapat ang mga lalaki nakakatanggap din ng regalo. Amen po ba mga kalalakihan? Oh, matatapang mga kalalakihan natin ngayon Mukhang may epekto ang usapang lalaki kahapon. Dumalo po kasi sila ng gawain ng national, usapang lalaki. Mukhang may natutunan, mukhang tumapang ngayon. Tama po ba? Naalala ko po yung kwento ng isang speaker kahapon, si Pastor Jebo. Yung mga lalaki daw po talaga matatapang yan. Tama po ba? So meron daw po isang pastor na ang sabi po ng pastor ganito, sino po dito sa mga kalalakihan ang talagang masunurin sa kanilang mga asawa? Pumunta po sa kanan ko. Alam niyo po, 99% ng mga lalaki pumunta daw po dun sa kanan. Pero meron daw pong isang lalaki ang nanatili sa kanyang upuan. Sabi daw po ng pastor, nakakatuwa naman. Hindi naman pala lahat ay masunurin sa asawa. Merong isang matapang. Kinausap po niya yung matapang na yun. Sabi niya, bakit po nanatili ka dyan? Alam niyo po yung sagot ng lalaki? Kasi sinabi ng asawa ko. Ang ganda po talaga ng mensahe kahapon pero yun po isa sa mga natandaan ko. Na ang punto po mga kapatid, when we talk of love, okay na. Baka mapasama pa po tayong mga lalaki, okay na po yun. Okay. When we talk of love, lagi po natin tatandaan na ang pag-ibig po, it's two-way. Tama po? Hindi po pwedeng receive ka lang ng receive, pero hindi ka
nagbibigay. Because biblically, kung titignan po natin ang pag-ibig, ang Diyos po mismo na pinagmulan ng pag-ibig, ang unang nagbigay ng kanyang pagmamahal sa atin. Napaka-familiar na verse. John 3:16, "For God so loved the world that He gave." Dahil mahal daw po tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So mga kapatid, dito po, tingnan natin yung isang importanteng bagay na makikita po natin pagdating sa pag-ibig, na ang pag-ibig po ay hindi lang yan basta damdamin, ang pag-ibig po ay ang pagkakaloob ng iyong buhay sa taong mahal mo. Tingnan niyo po yung isa po sa mga verse na pag-aaralan natin, nabasa na po ito kanina sa ating call to worship. Ang sabi po doon, ang sabi ni Paul, "Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful." Ano po yung napansin ninyo sa definition ng pag-ibig dyan? Or dun po sa description ng pag-ibig. Ang sabi po ni Paul dyan, love is patient. Pansinin niyo po dun pa lang sa salitang mahaba ang pasensya, hindi na po yun patungkol kagad sa atin. Hindi po yun feelings. Hindi po sinabi ni Paul na ang love ay isang emosyon, na ang pag-ibig ay ang pagtanggap lang. Hindi. Sabi niya, love is patient. Kapag nagmamahal ka, dapat mahaba ang pasensya mo sa minamahal mo. Tama po? Love is kind. Kanino po ba natin pinapakita ang kindness? Lagi niyo po tatandaan to mga kapatid kung kayo po ay kind lang sa sarili ninyo at hindi po kayo kind sa iba, hindi po yung kindness. That's selfishness. Kapag kayo po ay galante lang sa sarili ninyo, pero hindi po kayo galante sa iba, hindi po talaga pagiging galante yun. Pagiging kuripot po yun. Nakikita po natin? O sabi po ni Paul dyan, love is patient and kind. Love does not envy or boast. Sabi niya, hindi nagmamataas. It's not arrogant or rude. Tapos pansinin niyo po ang sabi dun sa verse 5. Sabi doon, it does not insist on its own way. Grabe po, no? Minsan nakakalimutan natin yung description po na yan. Pero napaka-importante po niya na ang pag-ibig daw po ay hindi daw po patungkol sa atin. Kasi kung ang pag-ibig po ay patungkol sa atin, i-insist lang po natin lagi yung gusto natin. Tama po ba? Sino po dito yung mga taong mahal ninyo mapag-insist? Diba? Ito ang gusto ko. Kapag ito ang gusto ko, dapat ito ang mangyari. Ito ang dapat sa akin. Dapat ito ang matanggap ko. Pero pansinin niyo po ang sabi po ni Paul dyan, kung ikaw ay talagang nagmamahal, you don't insist what you want. Hindi mo ini-insist, hindi mo ipinipilit. Bakit? Kasi ang pag-ibig ay hindi patungkol sa'yo, sa damdamin mo at sa bagay na tinatanggap mo, pero ang pag-ibig ay patungkol sa mga bagay na ibinibigay po natin sa mga taong mahal po natin. So dalawang bagay po yung gusto ko pong makita natin dyan. Una, love is not self-expression, but self-denial. Ang pag-ibig po, hindi ka lang basta nag-e-express ng damdamin, kasi madali lang naman po magsabi ng I love you. Tama po? Madali naman magsabi ng honey, mahal kita, o sabihin natin sa pamilya natin, mahal ko ang pamilya ko, o sabihin po natin sa church natin, I love IRM Cathedral. Napakadali lang po lumabas sa bibig natin yun. But the question is this, yun lang ba talaga ang pag-ibig? Kasi based po dun sa talata na binasa natin kanina, hindi po yun basta ine-express lang natin. Sabi po dun, ang pag-ibig daw po, dapat nakakakitaan tayo ng denial. Dine-deny po natin ang ating sarili. The same way, yan po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Tama po? If you want to be my disciple, if you really love me, anong sabi niya? You express it? No, ang sabi niya, you must deny yourself. So dito mga kapatid, makikita po natin yan. I'm not saying, Pastor, ano ba ibig sabihin na dapat hindi kami nagpapakita ng pagmamahal? Hindi po yun ang punto natin dyan. Pero higit po doon. More than po doon sa pag-express natin ng love, lagi niyo po tatandaan, nagsisimula po yan sa self-denial. Alam niyo po kung bakit? Kasi po kung hindi natin i-deny ang ating mga sarili, hindi po talaga natin ma-express ang pag-ibig. Nagsisimula po ang pagmamahal the moment na dininay mo na ang sarili mo. Bakit? Kasi naturally, tayo pong mga tao, selfish. Totoo po yun. Tama po ba? Sino po dito hindi selfish? Madalas, ang inuuna po natin ang ating sarili. Ako nga po, guilty po ako dyan. Sino po dito yung mga tatay na kapag nagda-drive kayo? Ito madalas na experience ko po ito. Tapos, nasa toll gate na po tayo. Di ba, minsan mahaba po yung toll gate Nagta-traffic. Tapos, minsan po may mga dumidiskarte na gustong sumingit. Sino po dito pinagbibigyan nyo?
Pinag-ibigan niyo po, grabe, napakatindi pong kabutihan ng puso nun. Kasi ako po minsan, sa akin po injustice yun. Ang tagal kong pumila dito, tapos ikaw, shoulder ka, tapos isingitan mo ako pag bibigyan kita. Hindi, madalas po ang anong ginagawa ng mga tao. Naturally, hindi po natin bibigyan. Ganun po ba kayo? Yung totoo po, ako lang po ba masama dito? Ganun po kayo kabubuti. Hindi, totoo po. Minsan nagbibigay naman ako, pero minsan, di ba, madalas, parang, kasi injustice yun, ang haba-haba ng pila. Para sa akin, unfair din yun sa mga nasa likod. Madalas tinitingnan po natin yung sarili lang natin. Nagpapasingit po ba kayo sa pila? Halimbawa, nasa mall ka, di ba, ang haba ng pila sa mga nanay na nandito, dala-dala mo yung pushcart, di ba? Tapos sabihin sa iyo nung isang kasabay mo, pwede po bang mauna na ako? Sino pong nagbibigay? Totoo po, nagbibigay kayo? O, nakita niyo po, 3 pushcart yung nakadala-dala niya. Di ba? Minsan po hindi. Bakit? Kasi it's very natural na tayong mga tao talaga, ang iniisip po natin, sarili natin. Kaya dito po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig daw po, nagsisimula yan saan? Sa self-denial. Dapat dinideny natin ang ating sarili. Pangalawa, love is not self-seeking. Hindi yan patungkol sa atin. It's self-giving. Ibinibigay mo ang sarili mo. Tama po ba? Sa mga kinasal po nandito. Kung kayo po ay kinasal, lumarap na po sa ating Panginoon, tapos po binibigay nyo na yung vow ninyo sa inyong asawa, di ba ano pong madalas sinasabi ng mga nagpapakasal? Meron po tayong mga kapatid dito, recently lang nagpakasal. Di ba, napakatamis po nung kanilang mga pangako nung sinasabi nila, gagawin ko na, mula ngayon, ako na magtitimpla ng kape mo tuwing umaga. Di ba? Mula ngayon, ibibigay ko na lahat ng meron ako. Di ba po? Wala pong nagsasabi na magpapakasal na puro pakabig. Kasi baka hindi po matuloy yung kasal. Sabihin ng lalaki, mula ngayon, paglilingkuran mo na ako. Mula ngayon, ikaw na ang maglalaban ng damit ko. Wala pong ganon, di ba? Sa mga kinakasal, madalas ang sinasabi natin kung ano ang may offer natin. Kung ano ang mabibigay natin. Bakit? Kasi yun po talaga ang pag-ibig. Meron po ba dito ang nagsabi na lalaki ka, nagpakasal ka sa'yo, mula ngayon, dahil mag-asawa na tayo, kahit lalaki ako lang hahawak ng pera ko. Wala pong ganon, di ba? Ibinibigay, inientrega po natin sa ating mga asawa. Bakit? Because love is giving. You give yourself first, and then lahat ng meron ka, ibinibigay mo sa iyong mahal. So mga kapatid, dyan makikita po natin na ang pag-ibig biblically is not about us. Ang pag-ibig po ay patungkol sa mga bagay na pwede po nating maibigay. John chapter 13, ano po sabi ni Jesus Christ? By this, all people will know that you are my disciples if you have strong feelings. Tama po ba yung verse na yan? Hindi po yan tama. Alam niyo ba kung ano yung tama dyan? Binago ko lang po yung dulo. Ito po ang totoong sinabi ni Jesus Christ dyan. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Hindi lang po basta feelings. Ang sabi ni Jesus Christ, if you love one another. Ang tunay na pag-ibig po ay napapakita kapag ibinibigay po natin ang ating sarili. Luke chapter 9, verse 23. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself, not love himself, mga kapatid if you're a disciple of Jesus Christ, hindi po sinabi ni Jesus Christ na mahalin mo ang sarili mo. Sabi niya, deny yourself, take up your cross daily, and you follow me. Mga kapatid, before we proceed with our second point, I want it to be clear, and I want to establish that reality na pagdating po sa pag-ibig, hindi po laging patungkol sa atin. Hindi po pakabig. Ito po ay pagkakaloob. Hindi papasok. Ito po ay paglabas. Kasi minsan, ito po nagiging problem natin. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Narinig nyo na po yung self-love, self-care, di ba? Yung self-esteem mo, alagaan mo din. Bakit? Kasi ang tinuturo po ng mundo ngayon, hindi ka makakapagmahal kapag hindi mo natutunang mahalin ang iyong sarili. Tama po ba? Yan po ang naririnig natin. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po sinasabi na totally mali yung prinsipyo na yon. Pero kapag tinignan po natin mabuti, pwede pong abusuin ng mga tao yon at hindi na po maging biblical ang pagtingin po natin sa pag-ibig. Alam niyo po kung bakit? Kasi originally, kung hindi po nagkasala ang tao, pwede po yun.
Pero nung pumasok na po ang kasalanan sa puso natin, magkakaroon na po tayo ng problema pagdating po sa usapin ng self-love. Kaya pumunta po tayo sa ating second point. Para po sa ating second point, sin didn't remove love, hindi daw po tinanggal ng kasalanan ng pag-ibig, niredirect daw po ng kasalanan ang pag-ibig. Ano pong ibig sabihin yan? Mga kapatid, saan po nagsimula ang kasalanan? Sa human race, sa atin. Kailan po? Genesis chapter 3. Nung nagkasala po si Adam and Eve, ang tawag po natin dyan theologically, the fall. Yan po yung pagkakabagsak ng mga tao. In Genesis chapter 3, mga kapatid, bago po sumuway si Adan at saka si Eva, tanungin ko po kayo, galit po ba sila sa Diyos? Hindi po, di ba? Pagkagising po ba ni Eva at Adan, na-realize nila na, ay, galit ako kay Lord. Galit ako kay Yahweh. Galit ako kay God. May ganun po bang senaryo sa Bible? Wala. Ibig sabihin po, hindi galit si Eva at Adan kay God. Pero ang tanong, Pastor, paano sila nagkasala kung hindi sila galit? Alam niyo po kung anong ginawa ng serpent? Hindi naman po ginalit nung ahas si Eva at Adan. Alam niyo po kung ginawa nung ahas? Iniredirect lang yung puso nila na dating nasa Diyos, inilagay sa kanilang sarili. Alam niyo po, hindi naman sinabi ng ahas kay Eva at Adan, magalit kayo sa Diyos eh. Hindi po, bakit? Kasi ang opposite po ng love ay hindi naman talaga hatred. Ang opposite po ng love, alam niyo po kung ano? Pagmamahal sa sarili. Hindi po sinabi ng ahas kay Adam and Eve, magalit kayo sa Diyos, sumuway kayo sa Kanya. Hindi po. Ang sabi po ng ahas kay Adam and Eve, mahalin ninyo ang inyong sarili. Tignan niyo po yung mga terms na ginamit ha. Basahin po natin mula verse 1. Ang sabi po doon ay ganito. He said to the woman, ano daw po ang sabi ng ahas? Did God actually say? Tingnan niyo ha. Kine-question po ng ahas yung sinabi ng Diyos. Hindi po sinabi ng ahas magalit kayo sa Diyos. Hindi. Nagsimula lang po sa katanungan. Ang sabi ng ahas, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat. Pwede namin kainin. We may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, ito ang sabi sa amin ni Lord, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, yung nasa gitna. Neither shall you touch it, lest you die. Kasi ang sabi daw po ng Diyos, hindi namin pwedeng kainin yan. Pag kinain namin yan, mamamatay kami. Pansinin niyo po, anong sabi ngayon ng ahas? You will not surely die. Again, hindi po inutusan ng ahas na magalit sa Eva at Adan. Hindi po sinabi ng ahas, ay hindi, magalit kayo sa Diyos. Nagsisinungaling siya. Hindi. Sabi lang po niya, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Alam niyo po mga kapatid, wala pong tao ang ayaw maging Diyos. Tama po ba? Totoo po. Sino po dito, given a chance, gusto niyo pong maging Diyos? Ayaw niyo? Totoo po? Bibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na makontrol lahat ng bagay. Ayaw niyo po? Totoo? Ayaw umamin. Alam niyo po, wala pong tao na aayaw doon. Wala pong tao ang aayaw sa posisyon. Kapag nakita mo, grabe, ang ganda ng privilege sa akin nun ah. Kapag Diyos na ako, makokontrol ko na lahat ng bagay. Kapag Diyos na ako, makokontrol ko na ang aking sarili. Kaya ang sabi po doon ng ahas, ano pong sabi doon? You will not surely die, pero magiging kagaya kayo ng Diyos. Pansinin niyo po again, hindi po sinabi ng ahas kay Eva at Adan na magalit kayo sa Diyos. Hindi. Ang ginawa lang po niya, ilipat niyo yung pag-ibig ninyo. Dati yung puso niyo na kay Lord, dati mahal niyo si Lord, ngayon tanggalin niyo sa Kanya. Mahalin ninyo ang inyong sarili. At dahil minahal na po nila ang kanilang sarili, nawala na po ang pag-ibig. Again mga kapatid, the moment that you love yourself, minahal mo ang sarili mo, mawawala na ang pag-ibig. Bakit? Because love is unconditional. Because love is sacrificial. Nakikita po natin yan. Dahil ganun po ang katangian ng pag-ibig, wala po talagang room para mahalin natin ang ating sarili. Later on, mas explain ko pa po yan. Kasi baka makasabihin natin, Pastor, ibig sabihin nun, hindi ko ba dapat inaalagaan ang sarili ko? Ibig sabihin ba nun, hindi ko ba dapat minamahal ang sarili ko? Hindi naman po yan ang pinakapunto natin. Ang punto lang po natin, gaano mo ba kamahal ang iyong sarili? Dito po, makikita natin, ang sabi ni Satan kay Eva at Adan, mahalin niyo yung sarili niyo. Pag ginawa niyo yun, mawawala na ang pag-ibig.
Dalawang bagay po uli. Number one, mga kapatid, it is not just hatred of God, but self-rule. Ano pa ibig sabihin nun? Sabi ni Satan kay Adam and Eve, hindi, okay lang na huwag kayong magalit kay Lord. Okay lang yan. Pero dapat ang naghahari sa inyo, sarili ninyo. Pwede pala yun, pastor. Pwede pala na nasusunod sa buhay ko ako, pero hindi naman ako galit kay Lord. Pwede pala yun na kahit nasa church ako, nagro-rule sa buhay ko, sarili ko pa rin, pero hindi naman ako galit kay Lord. Apo? Pwede naman pala na yung ministry, akala ko ginagawa ko para kay Lord, pero ang totoo, ginagawa ko lang para sa aking sarili. Nakita po natin yon? Pwede pala yun na hindi ka galit kay Lord, pero dahil ang sarili mo, nakafocus sa sarili mo, sa rule mo, pagro-rule mo, hindi ka nagmamahal. Hindi ka galit kay Lord, pero hindi mo rin siya mahal. Pwede pala yun. It's not hatred, it's self-rule. Pangalawang bagay na may kita po natin dyan, it's not just doing bad things, sorry po typo, bad things, but loving ourselves more. Pwede pala yun, pastor. Na gumawa ko ng isang bagay na mabuti, pero dahil ginawa ko siya para sa akin lang, ang tawag pa rin doon ay selfishness. Pwede pala yun. Pwede pala akong gumawa ng isang bagay na walang pag-ibig. Tingnan niyo po Matthew chapter 22. Pansinin niyo po to. This is the greatest commandment. One time, isa daw pong matalinong tao lumapit kay Jesus Christ. Sabi po nung matalinong tao, Lord, what is the greatest commandment? Pansinin niyo po, nasagot ni Jesus Christ. And He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. That's the greatest commandment. This is the greatest commandment. And the second commandment is this, you shall love your neighbor as yourself. Pansinin niyo po may mga tao po, one time, meron ako young people na nakausap, sabi niya, Pastor, totoo ba? Kasi pinag-usapan po namin patungkol sa self-love. Sabi ko, you know what? Sa Bible, there's no commandment na mahalin mo ang sarili mo. Pastor, totoo ba yun? Na wala bang utos sa Bible na mahalin mo ang sarili mo? Sabi ko, sige, basahin mo ang Bible. Binasa po niya sa akin to. Sabi niya, Pastor, tingnan niyo, ang sabi diyan, verse 39. And this is the second commandment. You shall love your neighbor as yourself. Tingnan niyo, Pastor. Sabi doon, mahal mo daw ang iyong sarili. Mga kapatid, at face value, at first glance, pwede natin sabihin na, utos ba yan? Pwede natin sabihin na, tingnan mo, Pastor, sabi ni Jesus Christ, mamahalin ko daw yung iba kung paano ko mahal ang aking sarili. Ibig sabihin, hindi ako makakapagmahal kung hindi ko mahal ang aking sarili, mga kapatid. Pero kung hihimayin po natin yung talata na yan, tingnan niyo po dalawa lang po ang utos dyan. Ano po ang utos? Commandment number 1, love the Lord your God. Commandment number 2, love your neighbor. Yung love yourself, mga kapatid, it's not a commandment. Alam niyo po anong tawag doon? It's an assumption. Assumption po yun. Bakit siya naging assumption? Hindi na po tayo kailangang utusan ng Diyos na mahalin natin ang ating sarili. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa ating selfish desire, because of our sinful nature, kahit hindi ka utusan ng Diyos na mahalin mo ang sarili mo, mahal mo ang sarili mo. Tama po ba? Wala po kayong gagawin na isang bagay na hindi mo ginagawa dahil hindi mo mahal ang sarili mo. Lahat ng bagay na ginagawa natin yan out of love sa ating sarili. Kaya totoo po, yung love yourself is not a commandment. It's an assumption na lahat po talaga ng tao, mahal natin ang ating sarili. But again, it's not a commandment. Hindi po tayo inutusan ng Diyos. Hindi po tayo inutusan ng Diyos na mahalin mo ang sarili mo. Ang sabi ng Diyos, alam ko na mahal mo ang sarili mo, ngayon mahalin mo ako, at mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Hindi pa rin po siya papasok, palabas pa din. Hindi siya pagtanggap, pagbibigay pa rin ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Alam niyo po, noong unang panahon, bago po magkasala si Eva at Adan, ang pag-ibig po ng tao, nagmumula sa Diyos, papalabas. Pero pagkatapos po magkasala ni Eva at Adan, yung pag-ibig po ng Diyos, na nagmumula sa Kanya, imbis po na ilabas ng tao, alam niyo po anong ginawa ng tao? Kinerve lang po papasok sa uli sa kanyang sarili. That's the main problem. Kaya napakalaki po ng role ng kasalanan sa buhay natin pagdating po sa pag-ibig. Because most of the time, dahil distorted na po ang pagtingin natin sa pagmamahal, lahat po yan talaga ay naaapektuhan na. Sino po dito na-experience yun na magsalamin sa isang basag na salamin? Meron po kayong basag na salamin sa bahay? Meron po kaya? Meron po ba? Malas po yun. Joke lang po yun. Sabi nila, malas. Okay? Pero pasinin niyo po tumingin kayo sa salamin na basag. Kahit po napakaganda pa ng suot ninyo,
Kahit po napaka-pogi pa ninyo, pag tumingin po kayo sa salamin, ano nangyayari sa itsura po ninyo? Nadidistort. Tama po? Hindi mo makita talaga kung ano itsura mo. Bakit? Dahil distorted yung salamin, yung pagtingin mo sa sarili mo, distorted din. At kapag ginamit mo yung salamin na yun, para tignan yung ibang tao, tingin mo din sa ibang tao, ano? Distorted din. Bakit? Kasi ang problema po, hindi naman talaga tayo. Ano po yung problema? Yung salamin. Ganun po yung nangyayari sa pag-ibig natin, mga kapatid. Dahil distorted na po yung pagtingin natin sa pag-ibig, every time na tinitignan natin ang ating sarili at tinitignan natin ang ibang tao, distorted na din po ang tingin natin sa kanila. And it's because of sin. Dahil po yun sa kasalanan. Ano pong ginawa ng kasalanan? Hindi naman niya tayo inutusan na magalit sa Diyos. Ang sabi lang po sa atin ng kasalanan, mahalin mo ang iyong sarili. Higit sa Diyos. Mahalin mo ang iyong sarili higit sa ibang tao. Kaya nga po mga kapatid, kung hindi ko lang po nalagay dyan sa verse, pero nalala niyo po yung sinabi po ni Apostle Paul in Philippians chapter 2. Di ba nung pinapaalalahanan po niya ang church sa Philippi na magkaisa kayo, magmahalang kayo? Ano pong sabi ni Paul doon? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay based lamang sa inyong personal interest. Bakit? Kasi hindi daw po ganun ang pag-ibig. Kapag ang pag-ibig natin ay patungkol lang sa personal na interest natin, it's not love anymore. Kaya ang sabi ni Paul, bilang church, magmahalan kayo at bago nyo isipin ang inyong sarili, isipin nyo muna ang iba. Ano pong tawag doon? That's love. Yun po ang tunay na pag-ibig. Bago mo isipin ang inyong sarili, isipin mo muna ang iba. Ang hirap po pala magmahal, no? Pastor, ang hirap pala magmahal. Kasi talagang dapat uunahin natin ang iba bago tayo. Kasi pag inuna natin ang ating sarili, hindi na yun pagmamahal. Hindi na yun pag-ibig. Pero pansinin niyo po, nung ginawa ng kasalanan, inalis ang ating atensyon sa ating Panginoon at inilagay sa ating sarili. So meron po tayong problema. Ang tanong natin ngayon, Pastor, kaya pa ba nating magmahal? Pwede pa ba tayo magmahal? The answer is yes. Bakit? Kasi sinolusyonan po ng Diyos ang ating problema. Sino pong naging tagapagligtas? Sino pong naging solusyon? Si Jesus Christ. This is our third point, mga kapatid. Jesus is not just a model of love. Hindi lang siya nagpakita kung paano ba dapat magmahal. Siya po mismo yung naging tagapagligtas para lahat po tayo ngayon ay makapagmahal ng totoo na nagmumula po sa ating Panginoon. Tingnan niyo po Jeremiah chapter 17 verse 9. Sabi po dyan, the heart is deceitful above all things. Ano daw po ang puso natin? Sinungaling. Sinungaling daw po ang ating puso. Kung ang puso natin sinungaling, ang pagmamahal po natin ay sinungaling din. Nakita po natin? Kaya kung mag-focus lang po tayo sa pag-ibig natin o yung definition natin ng love, makikita natin, hala, mali pala. Paano po nagiging mali yung pag-ibig? Tingnan niyo po, tatlong bagay. Number 1, we can be kind and still self-centered. Pwede pala yun, Pastor. Pwede pala akong maging mabait, pero ang dulo nun, hindi siya patungkol sa ibang tao, patungkol pa rin sa akin. Ang totoo, tayong mga tao, magaling po tayo magpanggap. Minsan, mukhang tutulong ka. Di ba? Minsan, kuwari magbibigay ka. Pero ang totoo pala, hindi pala patungkol sa iyo, hindi pala patungkol sa iba yun, patungkol yun sa iyong sarili. Tama po ba? Sino po dito guilty ganun? Kikilos kayo, mukhang magandang tignan. Di ba? Ang bait-bait niya. Pero at the back of your mind, meron kang hidden agenda. Yan, para naman sa akin to eh. Kaya ako tutulong. Tama po ba? Nakusong-uso po yun kapag eleksyon. Tama po ba? Lahat po na kumakandidato pag eleksyon, mabait. Ang tanong, sincere po ba? Ang tanong, totoo po ba? Hindi ko po nilalahat ha. Meron po tayong mga leaders sa totoo. Pero yan po yung pinakamadaling example na naisip ko para magets po natin yan. Some people, they will be kind to you, magiging mabait sila sa iyo, pero at the end of the day, at the end of it all, patungkol pa rin yun sa kanila. Yung tipong nagbigay ka, pero imbis na ilihim mo na lang, itinaas mo pa ang iyong sarili. Kaya nga po nasabi ng Bible, ang ginawa ng kanang kamay, huwag nyo na ipapaalam sa kaliwa. Kasi minsan, nagpapakabuti ka sa harap ng ibang tao, pero itinataas mo lang ang iyong sarili, hindi ang Diyos. We can serve and still seek recognition. Pastor, pwede pala yun. Pwede ko palang maging pride ng ministry. Na dahil magaling ako dito, dahil masipag ako dito, imbis na maitaas ko ang Diyos, ang nire-recognize ko lang yung effort ko. Nakita po natin? Pwede pala yun, Pastor, na kahit nagsiserve, pwede pala yung mga miyembro natin active sa church, pero ang puso nila malayo kay
Kay Lord. Nagsiserve lang sila kasi gusto nilang ma-recognize. Nagsiserve lang sila kasi gusto nilang mapansin sila. Nagsiserve lang sila para masabi na spiritual sila. Pero at the end of the day, yung mga tao na yun, sila pa ang cause ng problem sa loob ng church. Why? Because they're doing those things not for the Lord, pero para sa kanilang sarili lamang. Pangatlo mga kapatid, we can give and still want control. Pwede pala tayo magbigay, pero ang dulo nun, sa atin pa rin ang pagkokontrol. Sino po dito yung pag nagbigay kayo, hanggang dulo, kontrolado nyo pa rin? Diba? Pastor, magbibigay ako ng tithes. Yeah? Ang laki ng tithes ko kasi mayaman ako, pastor eh. Pero make sure na yung tithes na yan, dito mapupunta. Alam niyo po mga kapatid, pag nagbigay po kayo ng offering kay Lord, okay, unang-una po yung offering ninyo, yung tithes ninyo, hindi po sa inyo yun. Okay, kay Lord po yun eh. Balikan niyo po ang utos sa Malakay 3:10. Hindi po sinabing give. Ang sabi doon, bring. Bakit bring? Kasi kay Lord po talaga yun. Ibinabalik lang po natin kay Lord. Pag binigay niyo na po kay Lord ang inyong tithes and offering, mga kapatid, pagkatiwala niyo po kay Lord, nagagamitin po yun sa tama. Amen po? Minsan may mga tao, nagbigay ka, kinontrol mo pa. O bibigyan kita, ito, bilhin mo Hayaan niyo po yung tao. Okay mga kapatid, kasi pwede pala yun na pag nagbigay tayo, ang dulo noon, kinokontrol pa rin natin. Or minsan, may mga tao nagbibigay kasi gusto lang nilang i-bless sila. Lord, magbibigay ako, i-bless mo ako. Okay, hindi pa rin love. Magbibigay ako, kinokontrol pa rin si Lord. Alam niyo po, hindi niyo po kailangan utusan si Lord. Pag nagbigay kayo kay Lord, ng buong puso, automatic i-bless po tayo ni Lord. Hindi na po natin siya kailangan utusan. Kasi promise po niya yun eh. Promise po ng Diyos yun sa kanyang mga anak. Na kapag tayo daw po ay nagtapat sa ating Panginoon, i-bless niya talaga tayo. Hindi na po natin kailangan kontrolin ng Diyos. Pag nagbigay tayo kay Lord, mga kapatid, i-bless po niya tayo. Minsan, hindi lang po sa paraan na gusto natin, pero sa iba't ibang kaparaanan na mas kailangan po natin. Sa Bible po, si Adam, ang unang creation ng ating Panginoon, alam po natin yung nangyari. Nung siya po ay tinukso ng ahas, ano pong ginawa ni Adan? Nagkasala o hindi? Nagkasala. Bumigay. Si Jesus Christ, mga kapatid, sabi po ng Bible, is the second Adam. Hindi po ibig sabihin nun, sabi yung create siya ni Lord. Hindi, ang punto lang po doon na second Adam, si Jesus Christ po yung bagong head ng humanity. Kasi nung nagkasala po si Adam, sa harapan ng ating Panginoon, lahat ng tao ay nagkasala na. Pero si Jesus Christ, nung tinukso po ni Satanas, ang tanong, bumigay po ba sa tukso si Jesus Christ? Hindi. At alam niyo po, ito po nakakatawa kay Jesus Christ sa ating second Adam. Tingnan niyo kung paano po niya sinave yung love. Si Adam po, nung nagkasala, tas kinonfront ni Lord. Ano pong ginawa ni Adam? Tinanggap po ba niya yung pagkakamali niya? Ano pong ginawa ni Adam? Nagturo. Napansin niyo po ba? Sabi ni Lord kay Adam, Adam, bakit mo kinain yung bunga na yan? Adam, bakit ka sumuway sa akin? Ano pong sagot ni Adam? Sabi niya, Lord, kasi etong babaeng ibinigay mo sa akin, binigay niya sa akin eh. Hindi ko kasalanan, Lord. Kasalanan niya. Nakita niyo po? Sinisi po ni Adan yung kanyang asawa. Sinisi po ni Adan yung kanyang wife. Sino po dito mailing manise? Asawang lalaki, naninisi po ba kayo? Hindi niyo po kayang gawin yun. Sa mga asawang babae, naninisi po ba kayo pag kayo na may kasalanan, kasalanan pa rin namin? Sana po hindi. Kasi ganun po yung ginawa ni Eva at Adan eh. Tama po, nagsisihan po sila. Si Adan, nung nagkamali siya at kinonfront siya ni God, hindi niya tinanggap na nagkamali siya. Sinisi pa niya sa kanyang asawa. Alam niyo po si Jesus Christ, iba. Nung tinutokso na po itong si Jesus Christ ng kaaway, at nung gabi, na bago po siya ipako, nag-request siya kay Lord. Sabi niya, Lord, sabi niya, Ama, kung pwede lang, hindi ko na maranasan. But not my will, and let your will be done. Tapos po, nung panahon po na si Jesus Christ, bago mamatay, nakapako sa krus. Alam niyo po, hindi sinisi yung mga tao. Ano po ang unang prayer ni Jesus Christ na nandun siya sa krus? Sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Nakita niyo po yung pinagkaiba ni Adan siya ni Jesus Christ? Si Adan, hindi niya tinanggap na nagkamali siya, sinisi pa niya ang kanyang asawa. Si Jesus Christ, hindi po siya nagkasala. Ang nagkasala, yung mga tao, pero hindi po niya sinisi ang mga tao. Ano pong in-offer niya? Forgiveness. Bakit? Kasi yun po ang tunay na
pag-ibig. At ang malupit po doon, hindi na po sinisi ni Jesus Christ ang kanyang wife. Namatay pa po siya para sa kanyang bride. Nakita niyo po yung difference? Namatay si Jesus Christ para sa church. Greater love has no one than this, that a man would give his life for a friend. Mga kapatid, Jesus Christ died for us. Tayo po ang bride ng ating Panginoon. Tayo na ang nagkasala, hindi pa niya tayo sinisi. Anong ginawa ni Jesus Christ? Binigay pa niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa church. Total opposite ng ginawa po ni Adan. Ano pong pinagkaiba? Si Adan, ang puso niya, nasa kanyang sarili. Self-centered. Si Jesus Christ, ang puso niya, nasa Diyos. Kaya nagawa po niyang mahalin ang church. Mga kapatid, pipili lang po tayo. Sino po ang gusto nating sundan? Ang unang Adan, na mahal ang kanyang sarili, o ang ating Panginoong Yesus, na minahal ang Diyos at ibinigay ang buhay para sa marami. Amen po ba? Nakita po natin yung difference ng pag-ibig ng dalawang ama na to. Yung isa, ang puso niya nasa kanyang sarili. Kaya nung na-confront, sinisi ang kanyang asawa. Sinisi ang ibang tao. Naghanap ng may tuturo. Si Jesus Christ, ang totoo, pwede po niyang ituro ang lahat. Pwede niya sabihin sa Ama na, Lord, kaya naman ako nakapako dito dahil sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, dahil sa kanilang lahat. Pero hindi po sinabi ni Jesus Christ yun. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. I love these people. I love my bride. I love the church. I will give my life to the church. Ang puso ko ay nasa inyo at nasa aking bride. Nakita po natin, we have to choose. Are you Adam? Or do you want to be like Jesus Christ na buong buo, pure ang pag-ibig? Mga kapatid, you cannot defeat self-centeredness by trying harder to love. Paano daw po natin matatalo ang self-centeredness? You defeat it by beholding Christ's love. Kahit mag-effort po tayo ng mag-effort, mga kapatid, it will be hard for us. Pero kapag umasa lang po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, that's the moment na matututunan po natin kung paano talaga magmahal. Mga kapatid, let me end with this. Ito po ang proposition po natin kanina. Sabi ko po sa inyo, the greatest enemy of love is not hatred. Ano po ang greatest enemy ng love? Self-centeredness rooted in sin. This is the problem. Now, what is the solution? Let me end with the solution. The solution is this. But the good news is that Jesus did not seek His own so that we could be set free to love outward again. Kaya mga kapatid, pwede po tayong magmahal ng totoo. Kung yung pag-ibig po na yun ay hindi na po nakaugat sa ating kasalanan, kung ang pag-ibig po na yun ay hindi na nakaugat sa ating sarili, pero yung pag-ibig po na yun ay nakaugat sa ating Panginoon. Kaya ang paalala po sa atin ngayon mga kapatid, para po sa ating church, IRM Cathedral, magmahal po tayo kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po. Magmahalan tayo for this month at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.